So, balik tayo, kailangan natin matapos na yung OSSC. Kasi nga, ano na siya, simple lang masyado yun siya. Hindi siya, mahirap siya, pero huwag masyado kayo read between the lines ba. Hindi pa ito yung ending pa, start pa to siya. Marami pa tayong pagkakataon na pwede kayo pasiklab ng ng mga writing skills niyo. Kaya mga iniisip niyo na mga plot twist, mga ganyan, matagal pa yan. Sigado, pagdating nyo doon, mali na siya lahat. Pag na-nail down nyo na yung OSSC na. Ang OSSC is, siya, parang meant na siya para i-test na yung ideals ng mga characters nyo. Either meron siyang kalaban na tao, may kalaban niya yung nature, or kalaban niya yung sarili niya. Yan na siya. Okay? Kasi gusto ko punteriyahin to. Ito kasi may bago ako na insert na topic. Tinanggal ko na yung script kasi masyadong complex yung script. Kailangan ng 3 taon yun. So, medyo mahirap din siya. Hindi siya practical. So, insert ko itong world building basics. So, kailangan natin ng medyo mataas na oras dito kasi medyo mahirap po siya. Kailangan mo ng maraming bright para matapos ito. So, dito kayo magpasiklab. Dito kayo mag-exercise ng creativity niya. Dito kayo mag-flex ng lahat ng mga witty, pati mga yung mga abuot sa utak. Okay, sa world building, kailangan natin tapusin ito OSSC. Okay? Siya? Itong original, i-set natin ang deadline sa 30. Okay lang? Okay, magagawa. July 30. Okay. Tapos, itong revisions, kailangan magpasa na kayo. Alam nyo ba alam nyo na 2 pala yung may grade at 3 pala. Nakatatlo lang ng may grade sa Exer 1. Kaya nga, 3 graded pa lang yun. Sa dami na nagpasa, 3 pa lang yung may grado. So, kaya yung pasa na. Walang special trick dito actually. Pag OSSC, straightforward lang talaga siya. Usually, ang goals is ideals siya. Tied in niya sa ideals. So, pati na. Review na naman tayo. Ulit. Re-review. Wait lang. Kung may questions kayo sa OSSC, kailangan nyo rin ako i-contact din. Hindi ko malalaman kung ano yung mga problema nyo kung nyo sasabihin. Ito yun siya. So, again, ang obstacles, ibang insight na naman, ibang perspective na naman. Obstacles is, siya, test. Usually, test ng ideals siya. So, sila yung mga ideals, yung mga prinsipyo na pinanghawakan nyo, kumbaga. Yan, for example, prinsipyo nyo, ayaw yung sabihin na nahihirapan kayo. Yung prinsipyo nyo na ayaw yung ma-reject. Yan, obstacle yan siya. Kanya siya na obstacle yan para matuto kayo. So, ang obstacles is test din siya ng mga ideals ng mga hero natin. Okay? Walang magandang story na walang protagonist. Protagonist meaning either isang tao or 2 or more na tao. Okay?
Walang ano siya, walang limit din siya. Pero, kailangan mo mag-pinpoint or kailangan mo mag-declare ng perspective ng isa. Kasi pag ano, ang medyo mahirap kasi yan pag ano, mahirap magsulat pag dalawa or maraming ano, two or more na protagonist, mahirap din siya i-tell kasi kada isang ano doon, kada isang character, iba-iba kasi ang ideas, iba-iba yung philosophy nila kumbaga. Kailangan nyo mag-declare ng isa para yun yung perspective ng story mo. Yun yung magte-tell ng story mo. Okay? So, pag sinabi mong test of ideals yan, okay? Pag sinabi mong test of ideals, automatically, itong ideas na to, is meron yung mga goals. Di ba? Pag may ideas kayo, di ba, gusto ko maging, ano, ang ideal ko, ang pinaka-gusto ko is, ano, ang tawag dyan, gusto ko maligo ng pera. Gusto ko magkaroon ng swimming pool ng pera. So, ideal ko yun sa, gusto ko mag-commute na aeroplano ang gamit. Yan. Ma-ideals na siya. Gusto ko na, ang tawag yan, gusto ko kumain araw-araw ng, ng masasarap. Galing sa McDo. Masarap yun sa inyo. So, pag sinabi mo ideas, usually yan, may goals yan sila. Before mo makuha yung ideas yan, meron kang goal na dapat. Meron kang dapat gawin. Okay? So, automatically na yan, itong ideas na to is brought about ng goals ng buhay mo. Okay? Life goals mo yun siya. Yan yun siya. Tied in talaga yan sila. Okay? Kasi itong goals naman is naka-base naman to sa palimot mo. Okay? Never mo magiging goal na makaluto ng or makakain ng ano ba? Sino ba ang pinaka-unique na? Sino may pangarap na mag-astronaut dito? Wala naman siguro, patay na siguro yung mga pangarap na mag-astronaut, no? Ikaw, Ar, kasi gusto ba ka mag-astronaut, Ar? Mag-cast na kayong lubik. No? Okay, ito. So, ang goals na to is tied in to siya. Ito, di ba? Ewan ko sino dito yung ano, sino dito yung gusto maging astronaut. Kung meron man, good for you. Pero, mahirap na. Patayin natin diretso yan. So, ito yun siya. Pag sinabi mong goals, ano yun siya? Tied in yan siya sa surrounding mo. Okay? Never ka mangangarap na may astronaut kung walang astronaut sa pamilya mo. Lalo na pag nasa Pilipinas ka kasi walang course para niyan dito sa Pilipinas. Walang astronaut sa Pilipinas. Imposible yan. Not in 100 years siguro pa. Okay? So, ang goals yan is again, naka-tie in yan siya. Pag kinain mong tied in, ano yan siya? Nakatali siya doon ba? Walang ganun pag wala nito. Parang ganyan ba? So, ang goals is tied in yan siya sa settings mo. Setting. Okay? Never ka mangangarap ng malamig na araw sa middle sa desert. Never ka mangangarap ng oxygen sa space. Kasi wala yan, non-existent din siya. So, again, ang goals is usually tied in niya siya. Usually lang ha, hindi siya not all the time ha. May mga unique na mga circumstance din. Pero usually tied in siya sa setting mo. Meaning, ang setting or ang surrounding yan siya. Surrounding environment. Protagonist. Okay? So, pag sinabi mong settings din, pag sinabi mo rin goals, syempre, hindi lang siya sa settings lang. Kasi meron din, at one point din, parang sino nangarap dito na maging astronaut din. Although hindi ako yun, pero baka isa sa inyo. Pero usually din, itong goals din, syempre, tied yan sa
sa pagkatao mo. Okay? So, sa character mo. So, mahilig ka sa space na mga, usually niyan, type yun siya dyan. Okay? So, sa OSSC, meron tayong tinatawag na description, di ba? Ang description na to is ang foundation mo. Ito yung magiging parang description. Masyadong blunt na yung description, masyadong crude na yung description, pero description ang parang magsa-cement sa goal mo. So, kailangan directly proportional tong description mo sa goals mo. Okay? Hindi pwede na the story is about a girl who has a peculiar, abnormal height who wants to be a model. Kaya parang ganun ba, parang hindi na pwede talaga ba, di ba? So, again, huwag kayo magkamali ha. Itong descriptions, hindi to siya, pero kasi marami ako nakikita sa inyo na yung obstacle mismo is parang somewhat description siya. Ang obstacles is test siya. Again, test din siya. I-emphasize ko at test yan ng ideals. Hindi yan siya circumstance. Pag sinabi mong circumstance, anong situation mo currently? Okay? So, for example, meron akong nabasa na ang sa kanya, ang obstacle niya is parang military yata yun. So, the X character nasa war, gusto niyang hindi sa war, parang may conflict lang, parang ganyan. Nakalimutan ko na kasi sa dami ng nabasa ko na. So, may conflict sa sa palibot niya. So, meaning may gera or may conflict, disputes, mga yan. So, goal niya escape. Actually, ganyan talaga yan. Escape. Or gusto niya mag-make peace. Yan. Pero, ang obstacle niya is, merong gustong si Y na character, gusto niyang sirain yung peace. Gusto niyang pag-awayin niya. So, gusto niya, ang goal niya is anong term yan? Parang gusto mo siya i-push na. Gusto mo siya i-push na mag-away itong dalawang taong to. So, gusto niya pag-awayin, gusto niya pagsabungin si A pati si B. Okay. Magets nyo. Magets nyo yung whole na concept. So, i-drawing natin para mas klaro. So, ito si Ben. Si Ben, ang bida. Ben tumbling. Okay? Ang gusto ni Ben is mag-intervene. Gusto niya mag-intervene sa away ni Pedro. Pati si Jose. So, si Jose pati si Pedro, nag-aaway sila. Okay? May conflict sa kanilang dalawa. May conflict. So, ayaw nila magkasundo. So, itong conflict na to is instigated din siya, parang ang may gawa niyan, si Judas. Okay, siya ang nag-instigate. Ngayon, ang goal ni Ben is mag-make peace. Gusto niya putulin ko siya. Gusto niya mag-intervene diyan. Ang problema, si Judas daw, siya nag-instigate para mag-away si Pedro pati Jose. Nagets nyo? So, ito siya, actually, is parang flexible siya, pero actually hindi. Ang nangyayari kasi, kaya nga nagkaroon ng si Ben ng goal na mag-intervene kasi nga si Judas may ginagawang di maganda.
Di ba? Parang yung ginagawa ni Judas ang nagiging goal na tuloy ni Ben Tumbling, ni Ben. Gusto niyang putulin yung away nila, pero si Judas mismo, walang magiging goal si Ben kung si Judas walang gagawin. In the first place, si Judas ang nagano ang may sala. Parang kaya. Nagets nyo? Ha? Yes, sir. No? So, nagets sa uban? Pa-type ko yes. Yes, sir. Nasabtan, sir. Klaro to ha. Dili siya. Ang mangyari kasi dito kasi ang tuloy ang mangyayari dito si Ben nagkaroon ng goal. Imbis na walang gusto si Ben sa buhay. Gusto niya lang magpaano lang. Gusto niya siya magpalata lang, magpalanay lang. Nagkaroon na tuloy ng goal si Ben. Di ba? Dahil Judas. So, remember, ang obstacles is test din siya ng ideals. Before pa magkaroon ng obstacle, meron pa ng goal dapat. Okay? Parang evil ba? Parang ako ba? Goal nyo, mag-ethics lang. Parang gusto ko lang mag-Facebook lang buong araw, pero palagi ko kayong ni-remind ng mga assignments. So, obstacle din siya. Although, hindi ko pinuputol yung ethics nyo, yung gusto nyo gawin. Pero, may hinder talaga kayo. Yun yung obstacle dyan. Hinaharap ko yung gusto nyo mangyari ba? Okay? Hindi baliktad. Gusto ko kayo pagawin ng ganito, pero, ang tawag yan? Mali yung example ko. So again, yung obstacles is after niya siya ng goals. Ang tawag yan. Ito mga antagonist na talaga is gusto lang na talaga nila ibain yung ideals talaga, yung mga philosophy ng yung mga ano tawag yan? Philosophy ng mga bida nyo, mga protagonist nyo. Iniintindihan? Klaro? Hello? Klaro, sir. Ano ba niya? Klaro, sir. Ano ba pa? Hindi ko alam makabuo ginaklasihan pa. Ipang-cake na to ulit. Kaya ako confirmation ba? Type lang yes lang. Please lang. Type lang yes para ayos. Yes, Sa sir. good. Isa to siya sa maguli siya kada recurring ba kanang kimintinaa ba? Kaya to putlon dayon karon ba? Before ta mosulod sa pre-abstract. Pre-abstract first medyo lisod to siya. Okay? Kung makita po iyan pataya. Automatic reject na. Ano pa? Trend. Lately din, siguro sa mga critics ko rin nangyayari din. Ito pala. Remember rin to. Discuss yung tatlong ulit natin ito siya. Tatlong klase ng conflict. Okay? Man versus man. Man versus nature. Man versus himself. Okay, tatlo lang sila. Tatlong klase lang yan ng obstacle lang. So, kailangan nyo lang i-identify lang muna kung saan din tatlo na nagpo-fall or na nakakategorize yung obstacle nyo. Kasi, usually kasi nangyayari din, nakasave ko na. Usually kasi nangyayari sa inyo, kumbaga,
man versus man kasi nangyari, parang hindi siya makapunta ng ganito, hindi niya makuha tong goal niya dahil sa kanya. Hindi siya ganoon. Hindi siya pwede na directly tao din ang dahilan. Okay? Pag man versus man, usually niyan ideas, labanan din siya ng ideas pati principles niyan. Mga prinsipyo, hindi pala philosophy, prinsipyo pala. Okay? Mga labanan ng prinsipyo pati mga ideas yan. Okay? So kung si Juan yung bida natin, si Ben na lang para consistent tayo, si Ben. Si Ben, gusto niyang pumunta sa palengke. Ito yung goal niya. Okay? Si Ben, palengke. So ito yung goal niya. Goal. Yan. Okay? So hindi pwede maglagay na alito si Juan. O si Judas para consistent din. Hindi kayo pwede maglagay ng wall diyan na si Judas na si Judas lang nandiyan. So hindi pwede na gusto pumunta ni Ben sa palengke pero andun si Judas kalaban niya. Hindi pwede yan siya. Sira na kaagad yung story niyo. Saan pa yung story niyo? Okay? Kasi pwede pa ganito, ay kung balitan ako, uwi na ako ng bahay. Uwi na akong balay, may pagpatuhog ka. Yan agad, di ba? So gawin nyo, pag man versus man, usually yan, anong ginagawa ni Judas para ma-oppose siya? Hindi pwede na existence lang ni Judas, wala na yung goal mo. Ang weak naman ang goal mo, di ba? Parang, gusto kong pumunta sa gusto ko mag-igat-igat sa kuwang silingan, pero naiyang papa o naiyang mama. So parang pinuto mo na kaagad, ano pang gagawin mo, ano pang goal mo, di ba? Gawin mo is, kaya nga sinasabi ko palagi, maging specific kayo sa goal nyo. Hindi lang kayo pupunta, anong gagawin nyo sa palengke? Kaya ang goal nyo is, anong gagawin nyo sa palengke? Kaya lang, katambay lang doon, mag-Facebook sa palengke. Sino naman gago mag-Facebook sa palengke? Anong meron doon? Isda. Nangangamoy pa kayo, di ba? So, gawin nyo. Kaya nga, always ko yung sinasabi, maging specific kayo sa goal nyo. Anong gagawin mo sa palengke? Siguro, bibili ka ng isda. Isda, para saan ang isda? Para pagkain nyo mayang gabi. So, ang goal mo actually is makaluto or makabili ng presko na isda sa palengke. Diba? Buy fresh. Kasi naman, sino naman gusto ng mga double dead na isda, ng mga dubok na isda. Buy fresh fish for kinilaw. Specific pa. Kaya kung sa may gananog, sino mahilig sa kinilaw na makatis na dila? Ewan ko lang na, Kit, nakakain ka na ng kinilaw, Kit. Ano si Kit, no? Kit, nakakain ka na ng kinilaw na isda. Baka hindi ka makarelate ba? Kit. Yes, sir. Nakakain ka na ng kinilaw? Yung tuna na hilaw. May suka lang. Type mo lang. Nakakain ka na ng kinilaw? Type ko nakakain ka na. Opo, sir. Good. Nakakain ka na ng kinilaw na Makati. Bibig. Kinilaw na Makati. Oo. Kasi, ito kasing tuna kasi, ito kasing kinilaw kasi, pag once medyo natagalan na yung isda dyan sa palengke, medyo mga ilang oras dyan sa palengke nakahiga lang. Turuan-tulo yung dugo niya, hindi ano tawag yan. Hindi masablig ang tubig ba? Hindi mo nalalaan ng tubig ba? Hindi na hugasan ng mabuti ng tindera. Ano nangyari dyan? Naging makati sa dila yan siya pag kinain mo. Okay? So, para makarelate ka na, para maklaro to siya. Kasi, isa-isa masyado. Pag sinabi mong kinilaw kasi, kailangan mo, fresh siya din, fresh yung isda mo. Hindi pwede fresh ko. Hindi pwede nilalangaw na. Kasi makati na yung sa dila. So,
Yun yung sinasabi ko sa inyo na clear na goal. Clear, pati specific na goal. Okay? Wala nang ibang question na why. Bakit kailangan mong pumunta ng palengke? Para bumili ng isda. Bakit wala bang isda sa kapitbahay nyo na palengke? Wala. Pero bakit anong meron sa ano pa nang gagawin mo? Diba? What if tuyo na yung gusto mo pala? Bakit pupunta ka pa ng palengke? May tuyo naman sa tindahan lang. Although 3 pesos, 5 pesos ang difference ng presyo nila. Pero, di ba? Kailangan ko pumasahin ng 40 pesos, 50 pesos para sa isang bulad lang, sa isang tuyo lang. Hindi pwede yun. Di ba? So, yan yung sinasabi ko na specific, pati clear and specific na mga goals, pati obstacle. Okay? So, yan yung goal mo. Ngayon, balik tayo dun sa obstacle niya na nahihirapan talaga kayo. Hindi pwede na mag-exist na si Judas. Gagawin siya, parang demonyo. Diba? Parang demonyo ba na, ayaw kong gumawa ng masama kasi baka mapunta ako sa impyerno. Yan siya, dahil nag-i-exist na yung impyerno, nagiging obstacle ka agad siya. Hindi pwede yun. Parang naging siya sa impyerno pati kaya, sa demonyo. Dapat yan siya, merong specific may specific na ginagawa si Judas o si Judas para ma-oppose to siya. Mapigilan si Ben na makabili ng fresh na kinilaw. Meron siyang ginagawa. Meron siyang action, kumbaga. Hindi siya nag-exist. Dahil nag-exist lang si Judas. Ay, nandun si Judas. Anong pakiwo kung nandun si Judas? Bibili ako ng isda. Di ba? Pero pag sinabi mo na si Judas, pinili niya lahat ng mga tuna. Binili niya kasi mayaman si Judas. Binili ni Judas lahat ng tuna na presko. Diba? Problema yun. Diba? Kasi kung walang ginagawa si Judas doon, nakatingin na kay Ben na parang may contempt lang, parang tabis-tabis lang. Diba? Parang nonsense naman yun. Nonsense masyado siya na conflict. Kumbaga. Madali lang masyado siyang lampasan. Diba? Tama? So, again, kailangan maging specific. Again, itong obstacle na to is usually siya, opposing siya na ideas sa gusto ni Ben. Sige, gusto ni Ben bumili ng isda na presko. So, anong magandang conflict diyan ngayon? Sinunog ni Judas? Sinunog ni Judas yung mga magandang pwede rin ganun. Ang obstacle mo is walang available. Yan yung unang sinabi mo. No fish. Walang available na fish. So, again, pag sinabi mo ganyan, andun ka naman sa realm ng general masyado. Hindi siya specific. Diba? Bakit walang isda? Anong nangyari sa mga isda? What if meron pang isda sa kabilang istante pa? Ano sinasabi mo na no fish? Walang isda sa earth? Hindi nag-exist ang isda? Hindi, ang daming question nun. Hindi magiging yung mga questions na yan kasi yan. Pag hindi mo siya ni-resolve sa OSCC pa lang, ang sandamakmak na loopholes yung mangyayari sa story mo. Okay? Believe me, nangyari yan sa amin ni Dave. Ang dami dahil parang gayaan lang kami ng picture namin para makita namin yung mali namin. Ang nangyari, dahil nga masyadong general yung elements ng OSSC namin, ang daming loopholes pagdating sa 3 act structure. Pati sa full story development. Ang hirap, masakit sa kalooban na ilang weeks ka na nagtatrabaho, tapos ang dami palang loopholes, hindi pala pwede. Di ang sakit sa di ba, parang sobra pa sa rejection yun siya. Kasi wala ka nang magagawa, kailangan mo mag-start ulit sa first. So, as much as possible, ngayon pa lang, gawin yung specific yung mga stories nyo. Okay? So, kung sinabi mong no fish, ano nangyari sa no fish? Tanggalin natin yan siya. Siguro, si Judas, yan siya? Anong magandang conflict? Siguro,
May lasa niyang isda siya. May lasa ng isda. Nilagyan ng poison ng isda. Pero paano malalaman ni Judas? Bahala na si Ben, no? Kasi may poison ng isda. Lahat ng isda, what if merong isda sa kabilang istante? Nakabili pa rin siya. Di ba? So, kung sabihin na, poison niya lahat. Hindi naman pwede yan. Ang hirap nun. Para kay ano lang. Para lang, di ba, parang masyadong malaki, ano tawag yan ba? Masyadong malaki yung effort ni Judas para lang kay Ben, di ba? Parang worth it ba na ganun si Ben? Ano yun sila mag-asawa naman? Diba? May ano sila, may hidden desire si Judas kay Ben. Siguro kung ganun, pwede. Gawin niya lahat para maano lang. Pero siguro ito. Gawin natin, si Judas. Maganda yan. Binili ni Judas lahat. Bought all the fish. So, pwede kasi ito mangyari. Bought all the fish in the market and sold them and marked up the price. So, pwede yan. And ayun na. Masyadong mahaba na. And okay. Yan po. Pwede yung ganyan, di ba? What if may pera si Judas, di ba? Judas naman kasi, di ba, siguro, so baka kumain siya sa sabong, online sabong, tapos nanalo ng GST. Kailan mo GST? So, medyo malaki siguro yung odds niya. Nanalo siya. So, binili niya lahat ng isda. Thank you. Yan na mahangok din. So, ito. Di ba? Sorry na yan. May tiyanak. Sige, so, again, as much as possible, maging specific kayo. Hindi pwede na mag-exist lang yung yung kalaban nyo or yung nature na catastrophe or animal na yan. Or ano lang, para magkaroon kayo ng obstacle. Usually yan, may actions din sila. Pero yan silang ginagawa para ma-hinder. Yan yung lagi kong term para ano, 'di ba, sa uban, 'di ba? Para mapugnan ang bida, 'di ba? Dili pwede na ay bida ay kalaban na yung saba. Kailangan may action din yung may action din yung kalaban. Usually yan mas greater yung action nila. Mas greater yung ginagawa nila para lang mapigilan yung si Ben. Mas malaking effort nila. Pero siyempre, mas malaking pagkatao nila. Okay? Nagets nyo? So again, itong man versus man. So man versus man na klaseng obstacle. Ganun siya.
actions din siya. Actions pati effect ng actions niya. Yun yung nilalagay sa obstacle niya. Hindi yan siya dahil doon kay General blah blah. Or hindi yan siya pwede rin na ang action niya din is hindi pwede na pare nung sinabi ko kanina, masyadong prone kasi itong ganito, itong man versus man. No, example ko kanina na yung mismong ginagawa ni ni Judas, yun yung goal ni Ben. Yun nga yung parang kanina na ito ba? Itong man versus man na klaseng conflict kasi masyadong prone yun sa dito. Yan. Okay? In the first place, parang si Judas, pinapag-away niya si Pedro pati si Jose. So ang goal ni Ben ngayon is mag-intervene kay Pedro pati Jose para mawala yung away nila. So masyadong prone yung man versus man dyan. Ang trick dyan is i-declare nyo muna yung goal before ang obstacle. Always, ang obstacle is, afterwards na siya ng goal mo. Kailangan mong lagyan mo muna ng goal before ang obstacle. Okay? Pero, again, ulit. Ang man versus man is usually actions na siya. Ang conflict actions and effects. Those okay, so hindi rin siya pwede. Meron din ganito, ewan ko lang kung mayari sa inyo to. Hindi rin siya pwede na pag sinabi mong action or effects ng action niya, hindi pwede na hindi related doon sa kalaban mo or sa bida mo. Dapat related pa rin sila. Okay? Dapat naka-streamline yung OSS niyo ba yung story niyo. Ito na yun siya. Naka-streamline siya dapat. Although dito sa example ko, nauuna tong idea, itong obstacle, inuna ko to sa item tong obstacle. Pero actually, gusto ko ipakita sa inyo yung path lang. Dapat nauuna talaga yung characters, description niya, na nakatie-in sa goals, nakatie-in sa settings mo. Tapos ang obstacle is nakatie-in sa goals mo. In actuality, sa kabuuan niya, itong goals actually ang pinaka-priority nyo. Ito yung nasa top talaga. Yan yung dapat unahin nyo before yung iba. Okay? Ito na yung parang relationship nila kumbaga. So again, ang obstacle is meant to test the ideas na nasa goals mo. So ang goals mo din nakatie-in yan siya. Yung goals mo is hindi ka pwede magka-goal na parang hindi mo alam, parang wala sa surrounding mo. O yung mga barkada mo gusto mag-addict, natural, na malaking posibilidad na gusto mo mag-addict. Birds of the same feather ba? Pero pag yung mga kaibigan mo gusto maging animator, di ba, napupush ka din? Sino may nagdadalawang isip dito? O yung mga classmate nyo, magagaling mag-drawing, ikaw rin, napupush ka. Either mapush ka na matuto mag-drawing or mag-quit ka. Ganun lang yun siya. Okay? So, ang goals mo is usually naka-wrap around niya sa settings mo, sa surrounding environment mo. Okay? So, next niyan is ang character, pati character description. Hindi yan siya enough na pangalan ng character. Kailangan, meron yan siyang role na kailangan nakatie-in din sa goal. Hindi pwede na si Ben na mahilig magluto, pumasok sa animation. Hindi siya pwede. Ang goal niya is maging great animator, pero maghihilig siya magluto. Di automatic, wala na anong gagawin mo? Anong gagawin ng cook sa anong gagawin ng mahilig magluto sa pag-drawing? Di ba? Natural, hindi pwede. Pero kung sinabi mo mahilig magluto pati mag-drawing, pwede, di ba? Again, sila ba? May relationship mo, may naka-streamline kumbaga ba? May sinusunod na path. Okay? Yan ito na siya. Ito na yung path na yan. Ito na siya. Ito rin ni-explain ko na last time din.
ito na yun siya. Yan. Yung masyadong mahaba na discussion sa last time. Okay? So, yan. Ito siya is mas ano to siya, mas detailed na to siya. Okay? So, yan. Yan yung man versus man. Okay? Huwag din sa bagay, maganda rin kasi itong man versus man na conflict. Although common siya, pero maganda kasi, pag man versus man kasi, usually yan yung siya yung pinaka-common na story kasi. Kaya maganda kasi sa man versus man. Ang outcome siya is, yun siya, parang nagtatal ng story through morals kasi siya. So, again, yung optimal na stories kasi may morals din sila, may mga moral lesson din siya. Believe it or not, pambata man o hindi, pero may moral lessons din sila. How tragic yan siya, o halaga, kahit na negative yan siya, at meron pa rin siyang lesson pa rin. Depende rin sa inyo. Ayun yung sa gusto, meron siyang moral lesson na iniiwan sa inyo. Positive or negative yan siya. Okay? Agree? Sa akin magagawa, mag-agree talaga kayo sa akin. So, yan yung man versus man. Yan yung advantage na man versus man. Okay, pag man versus nature naman, marami ito siya. Pag sinabi mo man versus nature, either animal yan siya, and or natural disasters. Or natural disasters. So take note ang natural disasters kasi naman pwede tayo magkaroon ng disaster na man-made, di ba? For example, may arson. Meron nasunog na museum. Automatically, ang kalaban mo yung arson, hindi yung fire. Parang masyadong weak yung story pag naging kalaban mo yung fire na ginawa ng arson. Usually yan mas interesting yung kalaban mo yung may gawa ng disaster na man-made. Okay? So, example naman is yung sa nabalitaan niyo yung sa Fukushima na nuclear disaster na. Fukushima ba yun? Check ko. Hello? Nabawi, sir. Ha? Wala mo kabalita to? Wala, sir. Oo, kabalita to. Fukushima na Daiichi. Nahitabo, ang nangyari, parang pinakontrast ko na yung mga disaster itong mga klase-klase na conflict na to. So, nangyari sa Fukushima na nuclear disaster, nangyari doon, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng tsunami, nasira yung parang nuclear silos nila. Then nag-leak yung nag-meltdown yung nuclear na tawag yan? Nuclear plant. Nag-leak, nag-meltdown yung nuclear plant, nagsira yung isang nuclear silos nila. Then lahat ng mga radioactive na mga waste materials natapon sa dagat. Natapon sa surrounding na areas niya. So, disaster din siya. Pwede din siya sa man versus nature kasi ang may sala noon is yung tsunami. So, walang kumokontrol sa tsunami. Okay, walang dahilan na tao. So, under siya sa man versus nature. Okay. So, ilagay natin ha. Fukushima. Nuclear disaster versus arson. Alam niyo yung arson, no?
fire caused by an individual. Kasi yung arson, ano yun siya, yung act ng pagsusunog, sunugin mo yung bahay ng kapitbahay nyo kasi maingay sa videoke, yan, arson yun siya. Malaki yan, malaki yung penalty niyan. Yan. So, yan din. So, itong dalawang to, is ano yun siya, although disasters yan sila, although natural disaster yan sa tingin mo sa first glance, pero dito siya natural disaster. Kasi nga, ang may gawa is tao. Hindi siya pwede. Man versus man na siya. Okay? Mas interesting din kung, again, para sinabi ko kanina, kung yung arson ang kalaban mo, hindi yung fire. Okay? So, pag man versus nature, usually yan, ang mahirap nito kasi, is ano siya, pag kumbaga, wala kang magagawa ba, andyan na yan siya, walang ito yung dito na papasok yung existence lang. Dahil sa existence lang, meron kang goal. Okay? So, si Ben, ulit tayo. Ang goal niya, is sumunta ng palengke. Pero, nangyari, goal niya is sige, pagkain natin na. So, nangyari, merong bagyo. Merong yung taipo na maganda. Kasi walang kinilaw sa Luzon, di ba? Saan ka galing, Kit? Sa mismong ka NCR ka galing? Ang wala yata ang kinilaw sa NCR. Hindi siya, although meron, pero hindi siya uso. Hindi siya ganun ka-common. Hindi para dito. Parang araw-araw nagkikinilaw si JR. Ano? Ba't yung nagkikinilaw ba? Or si Banana. Kaya doon sa Laoy. Laoy, sa London. Kasi si Banana kay doon sa Bagkeruan. Hindi po yung Bagkeruan ba? Doon kinilaw. Okay. Ito. So, kunyari merong maganda yan. Merong ulan kagabi. Masyadong malakas ang ulan. As nangyari, binaha yung buong palengke. May flood. Great flood. Nangyari great flood. Wala, klarong-klaro. Great flood. Okay? So, yan siya yung yun yung magiging kalaban mo itong great flood na to. Pero, again, same sa taas. Hindi ka pwede mag-mention ng great flood lang. Hindi ka pwede lagay ng obstacle na parang dahil nag-exist na yung great flood, hindi ka na pwede magkinilaw. So, kailangan mo ng again, same sa taas din. Kailangan mo ng hindi siya action na effect na siya lahat. Buong effect ng great flood na yan. Kasi nga, pag sinabi mong ganito na gusto ko bumili ng kinilaw pero may baha. So, bakit ka pa bibili ng kinilaw? Alam mo naman may baha. Di ba? May other way around yan sigurado. Dapat yung disaster mo is enough lang siya na para mahinder lang talaga siya. Pwede siya lampasan pa rin. Malay mo, baka may isang plastic ng tuna na nakalutang, di ba? Pwede mo kunin,
So, again, ang great flood ay ang dapat nyo na obstacle is siya? Effect din siya. Okay? Gawin nyo hindi siya makabili ng kilaw kasi may baha kagabi. Tapos, so anong effect na Anong usually effect ng may baha? Binabe? Binabe? Naisip ko high prices, mag-skyrocket ang prices kasi nga walang mahirap mag-deliver. High prices, pa? Or maraming nalugi. Kailangan lang bawiin yung kapital nila. Pakwal sakit, pwede. Tama. Diseases from flood. Isa pa. Kasi nga, meron din common din to sa inyo. Common to sa mga pinapasa sa akin din. Yung meron siyang goal, pero merong risk. In spite of the risk involved in doing that goal. Paano kasing risk yun siya? Di ba? Anong risk risk ng baka mabusog siya pag kumain siya ng kinilaw? Parang gano'n, di ba? Parang ang daming again, same sila ng cases ng lahat. Pag masyadong vague yung OSSC mo, automatic siya pag nagsulat ka ng story na ang daming loopholes niyan. Halos lahat ng story niyan, loophole din siya. So, kailangan niya ng specific. Okay? So, yun yung parang magandang example din. So, ang goal mo kay gusto mong sino yung bago nagpasa lang? Si Desiree din siya. Kasi parang ang sinabi is sino na rin na? Nakalimutan na lang iyan ako muna. Ang sa kanya din is ganun pa rin, gawin natin ganito. Explain natin para maganda, para klaro. Ito nangyari. Si Ben na naman. Si Ben na lang lagi. Si Ben, gusto niya i-save. Okay, Save niya si sister. Save sister. Pero, merong mga risks. Common to sa inyo. Marami sa inyo ganito yung ginagawa. Mga risk. Siyempre, may risk naman talaga pag may gusto ka. So, kumain, may risk na ma-food poison ka, may risk na hindi ka makakita ng kanin, kailangan ko magluto ng kanin, di ba? Ito yung nagiging obstacle niyo. So, isipin nyo ganito. Gusto mo i-save sister mo, pero may mga risk na involved. Anong kasing story yung walang risk? Di ba? Isipin nyo ba? Kaya nga merong saving the sister kasi nga alam niya may risk din siya. Kasi kung save lang sa sister, pas walang risk, parang punta ka lang sa kapitbahay, uwi ka na, halika dito, i-save na kita. Walang risk. Anong risk nun mo? Lakad ka? May risk ba na ganun? Di ba parang automatic siya. Kumbaga, di ba again yung obstacle is para ma-hinder yung bida mo. I-oppose yung ideals ng bida mo. Yung risk is actually catalyst din siya. Okay? Kung sila yung catalyst, alam niyo anong catalyst, no? Ang catalyst is parang pinakamabilis na way para
Catalyst. Para exact na definition. So, catalyst is ano siya? Increases the rate of reaction without blah blah. So, siya yung ano, parang, ang catalyst is parang pinapabilis niya yung process, kumbaga. Yan yung catalyst mo. Kumbaga, yung risk na sinasabi mo is actually, yan yung way, or yan yung nagiging motivation pa talaga ng mga bida para gawin yung gusto nilang gawin. So, definitely, hindi siya pwede. No, yan siya. Di ba? Sino yung mga, ewan ko lang kung nandito ba yun. Pero kasi marami nagpapasa kasi na merong risk involved. So, baka natamaan kayo, ito na yun siya. Ito na yung reasoning, parang ganyan. Na makad-release. Lisa Floren. Ano ta din, di ba? Nagklase man ta, ano pa-check mo sa kuha. Magpa-check ka niya, nagklase ta. No, sorry. Ano to? Yeah, again, pag nandito kayo sa dilemma na to, nandito kayo sa parang wala kayong maisip na ibang obstacle, puro ano lang, risk involved lang talaga yung naisip nyo. Again, ang trick dyan is specify pa rin. Anong klaseng risk yan siya? Itong risk ba na to is makakahinder sa pag-save ng sister niya? Sino ba yung may gawa ng risk na yan? Kung siguro ang risk niya, kung kunyari natural na risk, anong natural na risk, merong tiger nandoon merong tiger na bagong anak na masyadong territorial, tas ayaw talaga, syempre mga tiger, sino man gusto na may ano, no? So baka yung tiger na yun, bago lang nanganak, may masyadong protective sa ano niya, sa cub niya, so patay ka talaga. Pero hindi siya imposible na lampasan. Pwede mo
Tranquilizer ba ngayon? Ano ba? Anong gawin mo? At kung wala kang choice, baka gusto mong inet siya or i-trap siya, parang yan. So, pwede mo, pakain ka ng diretso, pero wala na story. So, yun na yung palagi. Kaya palagi kong advice sa is specify. Tinatanong ko kayo ng ng mga questions na para mapapalabas yung ugat niya. Anong kasing risk yan siya? Risk na mamatay sila. Bakit sila mamatay? Bakit napo-poison sila? Anong kasing poison yan siya? Para saan yung poison? Sinong gumawa nun? Sino naglagay nun? Sino nun, di ba? Parang kailangan mo i-specify lang. Ngayon na yun siya. Okay? Asa na tayo? Balik tayo doon sa masyadong malayo na tayo, parang nagka na tayo. Segue na tayo. Layo na nang napuntahan natin. Okay, so, pag natural disaster, ano pa yung pwedeng makuha mo sa Great Flood? Leptospirosis, ano yun siya, masyadong specific yan. Daming po pwedeng makuha sa baha. Hindi lang leptospirosis. Kahit na may ka lang, may konting kirkir, pwede ma-infect yung mga sugat-sugat mo. Sa mga sasakyan, sir, na-stuck sila. Ma-stuck sila sa sakyan, di ba? Pwede yun. Pag yung tabutso na nanuhan ng tubig, nalagyan ng tubig, patay ka talaga. Overhaul to automatic. So ano pa? Stuck vehicles. Siyempre, kung ikaw gustong kumain ng isda lang na preskong isda, bakit ka pupuntang ng Pero ito siya. What if itong mga ito lahat reason to siya para mag-stop. Okay? Reason to siya para yung mga parang gusto kong tumakbo pero wala akong paa. Dagan na YTL ba? Actually, dito siya hinder. Kasi bakit ka makakain ng kinilaw na na pwede ka makakuha ng mga sakit-sakit? Bakit ka next time ka na lang pala kumain ng kinilaw, di ba? Kung mahal mo, bakit ka makakain ng kinilaw? Worth it ba lahat ng to para kumain ng kinilaw? Siguro hindi. Sigurado hindi. Kahit na ako pag wala pag mahal lang ng 10 pesos lang, hindi na ako bibili ng kinilaw sa bahay. So, trick yan. Ang mali dito, isip na siya. Ang mali mo dito ngayon, ito na ipapasok yung instance na yung goal mo na ang mali. Kailangan mong baguhin yung goal mo. Okay? Siguro gusto niyang either completely veer off ka sa goal mo. O kung di ba, lagyan mo ng konting change ka ng konting tawag yan. Ito pwede siya pwede ka na kahit natin na para klaro talaga. So pwede siya na, for example, kuya ito Kunyari, meron kang one, kunyari itong two. Ito yung goal mo. Kaya ang goal mo is meron kang ihatid. Bring meds to your dying dog. Okay, parang yan. Para mabigat talaga. Pero ito yung magiging obstacle mo ngayon. Sa tingin nyo, stop pa ba siya? Ano ba siya? Masyado ba siyang dire? Masyado ba siyang masyado bang malaki yung
consequence o yung obstacle mo para sa ganitong klaseng goal. Ako sa tingin ko hindi. Siyempre, parang obey yung dogs mo, yung mga aso mo. Tapos malapit na mamatay, tapos yung ano lang, yung gamot lang nadala mo ngayon ng ang makakasave sa kanila, ilang oras lang. Ako, solo ako sa baha, bahala na. Pwede mo na akong padoktor sa paa ko. Ano ba? Ito mga vehicle sa stock dito, pwede ko matudaanan sa atin. May prices, hindi ito siya applicable. Okay? So, careful balance na, no? Careful balance ng goal pati ng obstacle. Definitely, dito siya pwede. Pag ganito yung goal pati obstacle, automatically stop din siya. Naroon din siya ng takbo na walang paa, marathon na walang paa. Merong marathon ng merong mga marathon na may wheelchair. Pero hindi pwede i-mix yung mga healthy na individuals as may wheelchair. Lugi ang mga healthy na individuals sa bilis ng wheelchair. Okay. Or, kung ba, kayo ito? Reduce ka ng ganun pa rin. Gusto mo mag maganda. Gusto mong by the way, dito sa Bring Meds, you're buying dog. Tapos, ang nangyari dyan is, ang only way mo lang is magdadaan ka sa baha lang. Yun lang siya. Walang ibang daanan. Ganun yung ganun na klaseng clause or ganun na klaseng part ng story, dapat nandun yun siya sa may setting. Fate that happened and all the paths are blocked. Yun siya. So, pangatlo, ito siya is completely mag-veer off ito. Completely parang mag-segue ka talaga, mag-ano ka talaga. U-turn ka talaga sa story mo. Ito siya, gusto mo, magandang konti adjustment lang. Gusto mo kumain. Bakit puro kain yung sample ko? Nakalimutan ko kasi itong pangatlo. Ngayon, naisip ko yung dami kong sinasabi. Istorya. So, gano'n lang. Pag medyo, pag ganito na nangyari sa inyo, parang hindi na makatarungan, medyo mababaw na yung goal mo versus sa obstacle mo, ngayon ka lang. Palitan mo na yung goal mo automatic. Wag na lang. Kung gusto mo yun pa rin, kung gusto mo talaga mag-stick doon sa obstacle mo na yun, palitan mo yung goal mo. Ganun na yun siya. Pero again, kailangan mo maging specific pa rin. Maging clear and specific pa rin. Okay? So, ito yung problema ito yung parang general na ideas na ng man versus nature. About alam nyo na kung ano ba siya, kung man-made ba siya na disaster or natural disaster. Siyempre, hindi siya magiging man-made na disaster. Di pwede dito yan. Man versus man din siya. Tapos, usually niyan, ang nangyayari kasi, pag nature kasi, parang wala kang choice kasi talaga. Siguruhin mo lang na i-balance off mo yung goal mo sa obstacle mo. Kasi pag nature kasi ang kailangan mahirap talaga yun siya, parang near impossible yun siya palagi. Siguruhin mo lang na ma-check mo yung goal mo. Dapat malaki yung risk mo sa goal mo kaysa or medyo equal sa natural disaster na gusto mo pasukin. Diba? Kasi kung gusto mo lang mag-hiking sa sanctuary ng mga tigers. So, automatic na sino mang gago papasok sa sanctuary ng tigers, di ba? Patay ka automatic. So, bakit ka mag-hiking doon? Gusto mo mag-picture para sa Facebook? Tama ba yun, parang balance ba yun siya, balance ba yun siya na risk? Okay ba yun siya na risk? Malaking risk ba yun siya para sa inyo? Kung malaking risk siya para sa inyo, ang bago-bago ng pagkatao niyo, parang yan na. So, siguruhin nyo lang na medyo yan. Kunyari, sinabi mong, gusto kong isauli itong gusto kong
isoli tong captive na tiger cub doon sa nanay niya. Pupunta ako sana, mag-hiking ako papunta sa tiger na sanctuary. Yun, pwede yun. Diba? Intindihan? Klaro? Meron, sir. Klaro, sir. Yeah. Sir, na question, sir. Yes. Kanang supernatural, ya, sir? Asa man belong, sir? Nature. Nature Depende belong. ba? Depende ba kung namang yung mga supernatural na mga psychology, di ba? Ay ganang psychological na mga supernatural. Ay, nana, sir. Pwede siya, man versus himself kay ultimately magod sa bandang aktuan na. I-introduce mo guna kung nabay sayad imong bida. Sa imong sample nimo sa imong sa lidahan na. Bida. Naka-title. Wala ko specific, ano, sir. Sample yan yan. Kita na mo usa. Kita na mo I Kill Giants. Bako ba na ba? I Kill Giants. Road to Road to Terabithia. Kita na mo na. Nakado na I Kill Giants na lang. I-spoil ako niya. Di ba? Mukha na wala. Klaro. So, Unsa to, sir? I Kill Giants. Right ako. Ay, katong imong I ingon ganit, kill- Terabithia. Road to Terabithia. Katong namatay ang babae. Spoiler dito. Kato siya. So, amiga sila. Ito nagatabok sila sa Murag River. Sa Morag Bridge. Okay. Kaya na I Kill Giants na lang para fair sa tanan. Ayun lang mo tanaw. Kasi siya, ano kasi siya, supernatural siya, na psychological siya. So, itong category na to is ano siya, although ang at first look, at first glance, parang ang kalaban niya is sa man versus nature siya. Pero in actuality, towards the end ng movie, bumaliktad, naging man versus himself na siya. Kasi, spoil ko na, ang nangyari sa kanya, babae siya na bata. Weird siya na bata ba, kumbaga. Binubuli siya dahil sa weirdness niya ba. Ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang ritual. Grabe ang research niya sa Giants, ganyan. Sinasabi niya na Giants is mga comics din ng mga Giants. But typical na mga golems, pati mga titans, ganyan. Sa mga Giants na mga destructive na Giants. So, ang mission niya sa buhay niya is pamatay, parang ang sabi niya palagi, sinasabi niya palagi, every month, sinisave niya yung mga tao. Kasi may pinapatay siya na Giants every month. So, parang, nangyari parang ano yan, parang yun yung naging parang, towards the end, yun na naging parang naging escape niya. Kasi nanay niya pala, may sakit, tapos malapit na mamatay. Kasi hindi niya ma-accept ba? Ang ginagawa niya, parang sinasubstitute niya yung mga fear niya, ito Giants, parang minamaterialize niya yung fear niya ba? Parang magiging substitute niya ng fear para ang nasa isip niya kasi pag tinalo niya yung Giants, pag tinalo niya yung fear niya, malalampasan niya yung disaster, kumbaga. Masisave niya yung mga tao, which is yung tao, sinasabi na tao is yung bahay niya. Bahay nila, yung mga kapatid niya, pati nanay niya. At one point, parang may napatay siya na Giant, sabi niya, I beat you. Umalis ka na. Alisin mo yung sakit ng nanay ko. Parang gano'n. All about acceptance siya, pati psychological na effect ng mga kadong malalaki na mga problem sa mga bata. No? Maganda sa pagkagawa. I Kill Giants. So yun siya, supernatural siya. Ang setting niya kasi parang siya, supernatural siya kasi nga may mga giants na hindi mo nakikita. Sci-fi siya, fantasy siya kasi may giants din. Yung mga gamit niya, medyo fantastical din. Ano pa? Tapos, parang isipin mo, parang siyang disaster, man versus nature siya kasi nga giants ang kalaban niya. Whole time, yun yung parang palaging nagiging story niya. Although, may parang may konting parang may idea ako na konting, ay, may problema to sa bahay ba? Abuse to siya, ano ba?
Pero, all throughout sa story, parang man versus nature talaga siya. Kalaban niya talaga yung giants lang. So, again, pag towards the end, naging man versus himself siya. Ang kalaban niya lang, sarili niya. So, yun. Maganda yun siya. Same din siya ng, napanood niyo yung The Village? The Village. Si M. Night Shyamalan. Ganda rin siya, although nagbabanwagon yung mga critic niya. Ganda rin siya, ang ano rin siya. At first glance, para siya man versus himself. Pero towards the end din, naging man versus man pa rin. Kaya na yung Scooby-Doo. Scooby-Doo na mga marami sila, mga man versus disaster, man versus nature siya, man versus himself, pero towards the end, nagiging man versus man siya. So, The Village is ganun yun siya, parang kala nila may nag-hunt sa kanila, merong nakakulong sila sa village nila. Pag lumampas na dun sa linya, matay sila. So, man versus himself siya. Kalaban niya lang yung sarili nila. So, towards the end, ano rin pa rin yun, mga tao rin pa rin na parang tinatakot sila ba na parang hindi sila makalabas sa village nila. Para hindi ma-taint yung nila, yung way of living nila, parang ganyan. Ganda rin siya, The Village. Okay, yan. Para siyang suspense na, parang suspense na psychological na suspense. Okay? So, yan. Basta ang kahit ano may obstacle nyo, ang mission nyo dyan always is hanapin yung pinaka-ugat ng story talaga. Hanapin yung pinaka-core na parang motivation pati obstacle na mga kalaban pa rin ng bida. Ano na siya? Although parang complicated man siya. Diba? Parang complicated nun. Parang ang dami naman sinasabi ni Sir, parang ang hirap-hirap naman. Actually, hindi siya mahirap. Hindi siya ganun hirap pag ginawa niya na. Nahirapan na kayo dahil masyado kong heavy siguro mag-critic. Lahat ng mga mali, kinakorek ko. Pero, actually, madali lang siya kasi, siya. Masyadong madali makita kasi yung opposite ng mga bagay, di ba? May nakita kang malaki, may maliit. May nakita kang pangit, merong maganda. Ganyan siya, di ba? Ito kasing OSSC, parang ganun din yan siya. Kung meron kang goal na ganito, as long as clear and specific yan siya, automatic meron kang opposing na side niyan. Siguraduhin mo lang na clear, specific, pati action, pati effort din siya. Action, pati effect, pati effort. Effect ng actions na yun. Okay? So, yan lang siya. Yan yung isa niya. Underline para ma-emphasize. Okay? As long as clear ka lang pati specific, pati yung obstacle mo is actions or effects ng actions na yun, okay ka. Gusto ko, happy ka. So, ganun na yun. Ganun na yun. Parang hindi siya ganun kahirap talaga. Ang OSSC is ang pinaka-simple na way. So, ang OSSC rin is siya, parang gateway lang siya para ma-open lang. Meron kang premise kung mga sinasabi ni ang tawag dyan, sinasabi ni Banana last time, nung start pa yata, na ang OSSC is premise niya siya. Kaya yung premise, parang reason ba, bakit may story ka. May magiging rason. Bakit may ganito? Bakit may kalaban na ganito? Meron palang bida na ganito ang gusto. Bakit may goal mo itong ganitong bida? Kasi ganito siya. Bakit gusto niyang kumain ng kinilaw? Kasi gutom siya. Matagal na siyang hindi nakakain ng kinilaw. Ayan. Ayos, naintindihan? Klaro? Sana makatulong. Sana mapadali nito. Sana mapadali ito yung pag-submit niya. Okay? Deadline ng OSSC lahat is Friday. Para next week,
mag-trias structure tayo. Gusto ko mag-world building na. We will try our best, sir. Sure, kaya ang best. Yun na, dapat imuon yun ninyo. Yes, sir. Ginabuhat, sir. Buhatan ninyo ba, kahit anong mangyari, kahit na may sakit kayo, ano ba, i-PM nyo ako. Kung may tanong kayo, meron kayong mga hindi klaro talaga, huwag kayong mahiya sa akin. Ako yung pinakalas na tao na kadapat nyo kahiyaan. Although masyado akong blunt siguro mag-critic or ano ba. Pero yung sinasabi ko lahat, puro kabalastugan, hindi. Puro ano siya, puro ano yung tawag yan, bukal sa kalooban ko na tumulong sa mga estudyante. Kasi dumaan din ako dyan, parang yun. Okay? Mutabang din ko ba eh? Hindi din ko di kita itulak sa mali. Hindi ko kayo pwede parang against masyado sa pagkatao ko na maliin yung mga advices ko. Siyempre, pag stupid masyado yung ano mo din, stupid masyado yung tanong mo, automatic, patay ka talaga sa ano. Wag rin kayo mag-ano ng stupid. Isipin nyo muna, bago kayo magtanong, isipin nyo rin muna. Huwag yung ibigay nyo sa akin lahat ng ano, ng mga lahat ng mga kailangan isipin, ibigay nyo sa akin. Huwag din yung ganun. Isip muna kayo bago kayo lumapit sa akin. Pag nasa last talaga na wait talaga. Nasa last na kayo nasa end na kayo ng utak nyo. I-PM niyo ako. Wala man sila kung estudyante siguro na hindi ko na-reply. Nire-reply ko may lahat, di ba? Wala kayo matakot na ma-reject or i-criticize. Kasi kung ito yung field na kung ayaw nyo mag-criticize or ayaw nyo ma-reject, ito yung pinaka-last na field na dapat nyo hindi pasukan. Dapat nyo pasukan. Ito siya pwede sa inyo. Kasi sigurado yung mga kliyente nyo, puro criticism yun siya. Yung pa talaga yung mga mga kliyente, yung mga bobo pa talaga yun sila. Wala pa talaga yun sila mga art na mga sense parang walang art sense kumbaga. Isipin niyo yun siya. Kung ayaw nyo ma-reject, pati ma-criticize po, kayo dito na film. Para lang parang kung ayaw nyo ng dugo, huwag kayo mag-doktor. Parang ganyan. Dito sa film natin, again, lahat ng tao ito, lahat ng mga kasalamuhan nyo, mga critic yan lahat. Magaling man sila o hindi, critic yan sila lahat. Okay? Intindihan? Yes, sir. Yes, sir. Yan na, Jess, pinagklase yung mata, ikaw ba? Magpa-check ka ng klase ita ba? Bigyan ba garo? Pwede mabasa na nagsulat ko lang. So, man versus himself, ano yun siya? Ang man versus himself, isa na yun siya. Usually yan, medyo mahirap po siya. Kasi itong mga obstacle nito is masyadong vague din siya usually. Nangyayari yan sa kanya usually yan, pag man versus himself, parang umiikot yung story. Usually yan, in the first two acts, parang nag-personify yan siya. Nagamay parang ginagawa ng mga writers yan, ginagawang tao yung mga fears, yung mga kalaban nila, pero in actuality, sarili nila yung kalaban nila. Okay, ganyan yung man versus himself, medyo tricky yan siya. Kasi parang mag-turn around din kasi ng story kasi. So, yun. Usually din yan, man versus himself din siya pag yung parang mga ganito. Wait.
Sorry na lang. So, bigyan ko kayo ng example ng man versus himself na hindi siya, parang ano siya, yung typical na merong pre-case isulat. Sample nito is kilala niyo to si kilala niyo si Kenshin, no? Yes, sir. Ito siya actually is man versus himself to siya. Okay. Lalo na nakita niyo na yung Seisuhen, yung Trust and Betrayal. Na series niya yung apat na episodes niya. Panoorin niya yung maganda siya. So bakit naging man versus himself na siya? Kahit na may kalaban. Ano yung kalaban, di ba? Pero andyan si Shio. Tama, si Shio. Andyan sila Yoshi. Dahil kalaban sila Jin. Ay paano? Ayun siya. One point, nakalaban niya pa si Susano. Paano yun si ano pa yun? Si Sanosuke. Ano ba, 1 point, nakalaban niya pa si Sanosuke. Ay, sa dami niyang kalaban, lahat ng maalay ni Shio nakalaban niya. So, bakit nagiging man versus himself? Kasi may kalaban siya ng mga tao. So, ito yun siya. Kasi, ang pag-build kasi kay Kenshin din kasi, magaling na siya. Di ba? Siya, ultimate nga siya, di ba? Para siyang Diyos ba? Para siyang yung Lord ng sword wielding ba? Di ba? Agree kayo? Walang weakness si Kenshin actually. Masyado siyang magaling sa swordplay. Okay? Para siyang Diyos ng mga swordplay. Parang yan. So, ang nangyayari ngayon, si Kenshin, for example, ang goal niya, ang goal niya. Bigyan kayo ng goal. Isa sa mga goal niya noon is napanood niyo itong Seisuhen, no? Maganda kasi example din siya. Gusto niyo panoorin pa yun siya? Gusto niyo i-spoil? Spoil ko na lang. Okay na sa inyo, hello. Kung yung mga gustong manood ng Kenshin pa, kayo? Kami, sir. Ha? Isa? Ako magtanaw dito, sir, ba sa session sim klase. Ayun. Wala tayo oras. 2 ka oras na ilang mga salinda. Isang tuwa na tayo din. 2 tayo oras din. Wala tayo paano Okay na, sir. Kasabot na, sir. Sige, so, i-spoil ko. May major na spoilers na. Baka ayaw nyo. I-mute nyo lang muna. So, ito. Yung Trust and Betrayal kasi, ang maganda kasi doon is siya, konting background lang. Si Kenshin kasi, parang yun yung origin niya. So, siya yung parang ultimate na assassin ng Meiji na parang ang tawag sa kanila, mga restoration na army o parang yan. Hindi sila yung shogun kasi. So, dahil nga top assassin siya, ang problema ng Tokugawa na mga na shogun, hindi nila alam, wala silang way para malaman or siguro ini-investigate na si Kenshin na para makita yung kasi yan, di ba, sa espionage kasi spy to si Kenshin, assassin spy kasi ito siya. So mga kalaban niya syempre, hindi pwede mga samurai din na mga pulis mga yan. Wala sa kanya. Patay yan lahat. So since spy yan siya, assassin spy, mga kalaban niya typically is mga spy pa rin. So sa world kasi ng mga spy, ang pinaka-effective na way para ang tawag yan? Assassinate. I-render useless. Anong tawag yan? Ibang term yan. Parang i-terminate yung operation mo ba? Is through espionage din. Kailangan mo hanapin yung weakness niya, tapos i-exploit mo siya. Okay? I-exploit yung weakness niya para kasi itong mga objective din kasi mga matataas na objective din ng mga spy din. Yan, ang klasiko.
So, ang isa sa mga objective din kasi ng mga spies din is para, di ba, maganda kasi yung may ano ka, di ba? Alam niyo yung word na mole, no? Mole. Alam niyo yung mole, no? Ang isa sa mga parang mga ano yung mga ultimate na mga objective ng mga spy rin is para ma-convert yung kapwa nila na spy sa kabila na maging spy din siya. Parang double ano siya ba? Double agent siya ba? So, isa yan sa mga ano rin. Isa yan sa parang two birds in one stone. Pag nakita mo yung weakness niya, dalawa yung pwede mong gawin. Either gawin mo siyang mole or makita mo yung weakness na yun, pwede mo i-terminate yung ano niya, pwede mo siyang i-terminate yung pwede mo tanggalin niya sa equation, patayin siya. So, yan yung parang context ng spy versus spy. So, ito si Kenshin naman, ang problema ng kalaban sa kanya, wala siyang weakness. Wala silang makitang weakness kahit sa technique niya. Maganda yung technique niya kasi mas maganda yung instinct niya ba. Kasi isa na namang context na naman. Ito kasi mga samurai kasi, ito kasi yung technique ng samurai, hindi lang siya parang, anong Indian yan? Parang, merong limitation ang skill ba? Hindi pwede na magko-compete na kayo, mag-aaway lang kayo through skill lang. Okay? You can only go, parang, nakalimutan ko yung Indian na equivalent. So, parang, nangyari, lahat ng mga samurai noon, nung panahon ni Kenshin daw, is magagaling na lahat. Nagkakatalunan lang sila sa parang philosophy, sa prinsipyo nila, ganyan labanan noon daw sa panahon ni Kenshin. Si Kenshin kasi, ultimate na yung lahat naman sila, halos lahat ng mga magagaling na mga swordsman noong panahon na yun. Is parang parang kay Kenshin kagaling na. Ang kay Kenshin na, ang edge niya lang is masyadong pure si Kenshin. Yung aim niya, kumbaga, hindi na siya storbo yung utak niya ng ibang mga bagay sa kanya. Pag gusto ko patayin tong taong to, patay talaga yun siya. Yung iba kasi, parang nagda-doubt pa, nag-hesitate pa, meron pang pinoprotektahan. Pareho nung naging yung asawa, pareho nung yung magiging ikakasal sana sa kay Tomoe, kung kilala niyo yun siya. Si Tomoe yung babae. Yung magiging husband niya sana ba? Yun siya, magaling daw yun siya. Kasi nga, retainer yun siya. Yung magaling talaga siya. Pag sinabi mo retainer, yun siya. Parang siya yung magiging next na leader ng parang isang clan. Sub-clan ng Tokugawa, parang gano'n. Tokugawa. So, yung husband kasi ni Tomoe, magaling yun siya, pero ang problema, masyado siyang disturbed, masyado siyang distracted doon sa kasal. Wala siyang gusto i-prove. Si Kenshin kasi wala. Masyado siyang pure ba. So, yun yung nangyari doon. Ngayon yung parang setting noon. Ultimate technique plus yung pa talaga yung intention niya kay pure masyado. Walang bahid ng malis. Ba? So, sinabi niya gusto niya patayin to, papatayin niya talaga diretso. So ito yung naging ito yung ang goal niya. Siyempre, ang goal palagi ni Kenshin is parang ang goal niya is tulong, help Meiji. Help help restore. Yun yung goal niya. Baka sabihin nyo, sir, anong klaseng help din siya? Actually, itong goal niya is masyadong malaki ang goal niya actually. Pero kaya niya. Balansin siya sa kaya niya kasi. Kaya niya pumatay ng general, kaya niya pumatay ng mga high-ranking officials. Kaya masyadong
Pwede ka maglagay ng masyadong general na ano na golden. Okay? Tapos ang description mo talaga, formidable tayo siya, invincible sa kumbaga. Ano siya magaling. Deadlight na skill. So, ngayon, ang tanong ngayon, ano ang naging weakness niya? Anong ginawa ng kalaban niya? Anong obstacle niya ngayon? Bakit ko siya categorize as man versus himself? Sino ba? Sino may alam? Na siya PTSD, sir. So, na siya ay PTSD. wala siya PTSD. Ay, di mo siya pumupatay. Hindi ba ito PTSD? Atonement ng tiyahan. Wow! Wow! Kaya di na siya gusto mo balik siyang pagkadating nga killer. Ang yung obstacle. Yes, sir. So, ngayon natabo. Sa trust and betrayal ng good boy. Lahi ni siya sa series ha. Although same ang philosophy ni Kenshin mo, wala yung nagbago sa Kenshin mo. Same ka mo na, sa una lang, ang nalahi lang siya isang blade ng yun. Ang iyang intentions niya ba. Kaning trust and betrayal, origin niya, Andre, ang iyang gusto niya, i-save ang tao sa pagpatay sa laing tao. Maragi ka ng kumupatay ko o isa ka tao para ma-save ang 1,000, pwede ko mapatay si Kinsa. Muna yung ay, dito pa sa kit, no? Sorry, kit. Parang naging ano kasi, ito kasing origin ni Kenshin kasi, parang, ang nagkaiba lang is yung, ano lang, yung way lang ni Kenshin para tumulong. Pero yung intention niya is same pa rin. Ang kay Kenshin lang noon is ano lang, pag pumatay ako ng isa, nakasave ako ng 1,000, okay lang, pumatay ako ng kahit ilan. Ngayon sa kanya. So, tulong pa rin. So, itong sa series naman, after nung nag-wonder na siya, ang sa kanya naman is tutulong. Kung kaya kong tumulong na hindi ko mapatay, hindi ako papatay. Parang yun. Yun yung nagbago sa kanya. Wala siyang PTSD, kahit wala siyang atonement, siya, parang medyo, meron siyang, malaki yung, pagmahay niya ba. Pero, ang yung kasing pagsisisi niya, parang, kaya niya, parang, tawag yan. Kaya niya, parang sa sarili niya, parang kaya niya lampasan, kasi, yun nga, may, di ba, parang, siya, tanggap niya yung sarili niya doon. Yun yung importante doon. Tanggap niya na pumatay siya. Nagsisisi siya na pumatay siya, pero tanggap niya na pumatay siya. Sabi niya, lagi niya sinasabi, di ba, na wala tayong magagawa sa mga past natin. Kailangan natin i-atone yung sarili natin in the future, parang yan. Hindi siya naglugmok na parang, pumatay ako ng tao noon. Walang ganyan nangyari sa kanya. Di ba? Tama? Kung meron man, sabihan niya ako. So, ito. Ano pa naging obstacle niya? Sige daw. Kasi pag yung sa series kasi, ang dami niyang obstacle na. Obstacle niya na ayaw niya pumatay nga. Pero actually, hindi pa rin yung pure na o pinaka-last na obstacle niya. Obstacle niya actually is ganito. So, ang nangyari, kasi nga walang weakness si Kenshin. Ang ginawa ng mga kalaban nila, parang ito si Tomoe, ito siya. Kasi nga may may pure hatred din siya kay Kenshin kasi pinatay yung asawa niya. Ginamit si Tomoe para ipa-inlove do kay Kenshin, parang siya din parang magiging punin mo yung loob ni Kenshin. Pero ang ending na-inlove to si Tomoe pati na-inlove si Tomoe kay Kenshin, si Kenshin na-inlove kay Tomoe, so naging successful yung gusto ng kalaban. So ngayon, noon na walang weakness si Kenshin, ngayon meron na siyang weakness ngayon kasi si Tomoe pag
pag ginalaw nila si Tomoe, pag pinatay nila si Tomoe, si Kenshin magagalit. Mawala siya sa focus niya, parang ganyan. So, yun. So, ginawa, in the end, parang nangyari, pinatay ni parang, para lang ma-save si Kenshin sa eternal na parang pagsisisi ba. Para lang mapaabot ni Tomoe na willing siya no, na siya ang may, siya yung may, ano tawag yan, siya yung may kasalanan, bakit naging ganun yung buhay nila, bakit naging ganun si Kenshin. Nag-sacrifice si Tomoe. Parang, nagpakamatay siya ba? Ay, hindi siya nagpakamatay din. Masyado kasing complicated, masyadong haba yung story kasi. Basta ang naging ending niya, para lang mawala yung doubt ni Kenshin ba. Parang parang humarang si Tomoe sa kalaban pati kay Parang sinave niya lang si Kenshin sa laban para manalo si Kenshin. Kasi nga wala na sa focus si Kenshin na. Para ma-save si Kenshin sa laban, parang humarang si Tomoe sa gitna. So kasama siya sa pagkapatay pag-slash ni Kenshin sa kalaban. Parang gano'n nangyari ba? Sacrifice nangyari sa Tomoe. At the same time, parang ma-restore yung parang hindi ka na masisisi si Kenshin kasi nga na-prove ni Kenshin na traitor talaga yung babae sa kanya. Basta parang gano'n nangyari. Masyadong mahaba kasi yung masyadong maraming dynamics ng character ba, para masyadong maraming layers yung character nila. Maraming masyadong nangyari sa kanila ba before yun. Siya, para siyang comedy pag sinabi ko sa inyo na na ganun lang diretso. So, yun. So, ang obstacle niya actually, sa sarili niya lang. Ang obstacle niya is ang doubts niya. Doubts, pati yung purity, love. Ganyan yung naging core na obstacle ni Kenshin doon sa Crush and Betrayal. Kahit nasa doon sa series, ganun din yun siya. Hindi siya nagda-doubt na kaya niya patayin yung kalaban niya. Nagda-doubt siya sa sarili niya kung kaya niya bang i-save yung mga kailangan niya i-save. Yung nagiging parang recurring na dilemma ni Kenshin palagi. Kasi save ko ba in time si Kaoru? Mas-save ko ba in time yung Japan pag dito parang yung kay Shishio nga. Nag-doubt siya kung kaya niya i-save in time kasi parang time bounded yun kasi nga siya hinulog pa siya doon sa cartoons nag-training pa siya, kulang pa siya ng alay, parang ganyan. So man versus himself yun siya actually kasi nga yung technique ni Kenshin masyado ng perfect para problemahin niya pa. Hindi na magiging obstacle yung kalaban kasi automatically pag naglaban sila patay yung kalaban. Ganyan yun siya. Hindi na obstacle yung kalaban, parang hangin na lang, parang abog na lang, kumbaga, papagpagin mo na lang. Okay? Intindihan? So, yan siya yung example ng ang obstacle, simple na man versus himself lang. All throughout sa series talaga, ano nangyayari kay Kenshin. Kahit na nga yung ending na talaga yung yung towards the end na talaga yung last talaga yung matanda na si Kenshin. Kung nakita niya siya. Parang epilogue niya na. Yung niya rin, problema niya pa rin, ganun pa rin yung problema niya. Nag-doubt pa rin siya. Kung pure ba yung kung ma-accept ba siya ni ngayon palagi sa kanya. Siya yung emo yung si Kenshin. Okay? So, yun yung example na ng man versus himself na all throughout from Act 1 hanggang Act 3. Puro psychological yung laban palagi. Okay? Intindihan? Yes, sir. Yun yung problema, yun
ano lang, segue tayo konti. Yun yung problema ko sa ano nila, sa live action nila. Ngaya ko masyado sa live action nila. Magandang action sequence, magaling yung bida. Galing umarte yung bida. Ano talaga si Ken? Although corny. Siyempre, corny mo talaga. I-adapt mo ba naman yung karakter ng cartoons? Corny talaga. Pero magandang pagkakaarte niya. Sabi siyang Kenshin. Walang ibang Asa Kenshin. nagtanaw, sir? Netflix. Nasa Netflix, kompleto. Pati ang, Upat pati ka ang, book? pati ang King Koy na din sa Netflix. Uy, nakatanan din to. Pati ang sa series na din to. Yun yung pangit sa ano sa live action na. Wala ning essence na ano nang. Doon nga sa Kenshin pero wala yung essence ng parang ang dami lang inumit. Marami silang tinanggal ng mga essential na mga bagay, pati mga pinalitan na bagay na mga magaganda nga na maganda na mga parang characteristic nung sa series. Masyado lang kinompress yung story na wala yung core na philosophy ni Kenshin, parang ganyan. Andun lang si Kenshin, man, patanga-tanga lang. Wala yung ganun na klaseng, masyadong, yung feeling na kahit na yun, nag-meet sila ng master nga, ganda-ganda yung pagka-meet ng master nila sa first, nga. Kung nakita niyo yung OVA na pagka-meet nila ng master nila, ang ganda-ganda kaya nun. Pati yung bakit naging rason, bakit in-adapt bakit siya in-adapt ng master niya. Ganda kaya ng series na yun, kahit na ilang minuto lang yun siya. Yun ding parang revelation, parang ni-reveal ni Tomoe yung relationship niya sa asawa niya. Ganda kaya nun, yung bumigay na si Tomoe, yung na-inlove na talaga siya kay Kenshin. Ganda kaya ng pagkakagawa dun sa anime, sa OVA niya. Kasi pangit na live action, masyadong mababaw, nakainis. Pati si Shishio, masyadong forsado, parang forced masyado. So, yun. Siyempre, naiintindihan natin kasi nga, yung ba namang ilang episodes yun, 60 episodes yun, i-compress mo sa 8 hours lang. Mahirap. Pero sana hindi na lang yung live action. Iba lang sana, parang kumuha na siya ng parang excerpt ba, konting bit ng story ni Kenshin ba, hindi yung buong buhay ni Kenshin, ilagay na sa 4 na movies. Pangit na din. So, yun. Pati ngayon si Onishi. Panood yun siya, yung kapatid ni Tomoe. Pangit na backstory. Mafia. Mas ganun, di ba mafia si Onishi? Parang discredit nila yung galing yung skill ni Onishi. Pangit na, nakakainis. Imo sa. So, yun, sana may nakuha kayo. Ulit. Okay, may tanong. Namin gusto i-clarify. Ayan, kung na may question na kanang kung tayo mag-ulaw mo din sa live na to. Pwede mo mag-PMs po. Wala akong kita na ba? Saan eh? After 30's gate. Wala akong kita na. Kung anime na nabago, wala akong kita na. Ang gwapo ni Mike. 6.9. Saan na siya? Wala akong kita, pero kung tanawan mo ang biography ni Van Gogh, dili ba siya suicide lang. Mischief. Dili siya mischief po.
sa makay sa speculative makay kaya dito manggod sa letters manggod o sa interview gani sa interview sa igsoon kay highly documented ba ang igsoon ni Vincent van Gogh pato ni si Thomas yata close ba yun na sila si Vincent van Gogh so kabalo yun na si Thomas sa kasi si Vincent po hindi po na siya pobre may mga misconception na si Vincent is dili pobre before siya namatay sikat na sa daan di ba ang ilang ginasulti kay Bisaya na ko kita kailangan stop ko ng recording ko na stop ko na recording wala yung question no about sa lecture no sige stop ko recording